Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mahalaga sa ating mga Pilipino ang bigas. Hindi kumpleto kung walang nakahaing kanin sa ating hapagkainan. O kaya naman, bigyan natin ng halaga, hindi lamang ang ating kinakain, gayon din ang mga magsasaka. Be responsible. Iwasan ang tirang kanin. Kumuha ng sapat at ng kayang ubusin. Mainam na kumain lamang ng dami ng kanin na akma sa ating edad at pangangatawan. Nakaiwas sakit ka na, nakaiwas aksaya ka pa. Ako po si Piolo Pascual, ang inyong Responsible Ambassador. Tama nyo, responsable ako. Let's all be responsible. Paano? Sundin lang ang abakada nito. A. Adlay, mais, saba, pati iba pa ay ihalo sa kanin. Ba. Brown rice ay kainin. Ka. Kanin ay huwag sayangin. Da. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Responsible, isang puso't gawin natin. Laging tandaan, abakada ng be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Abakada'y isang puso at gawin. Let's be responsible. Saba at iba pa sa kanin ay halo na. Ang brown rice ay kainin, ito'y mainit.
Ang pag-garden din sa ato Kalaag Farm tungod kay ug unsay mga benepisyo nga madawat nato nga farmer di adere moagi sa kooperatiba. Kung dili sila mo cooperate sa amo garden sir, dili man pud sila una gud nga makadawat og unsay mga kayuhan nga abot sa amo labi na sa ihatag sa DA nga mga kuan inganan mga abono. Mauli sila sir, so karon amo sila giingkanyar aron sila mobalik pag pagkuan sa amo dinhi sa amo garden. Gaan sa amo sir nga hinsulod ko sa cooperative tungod kay labi na sa amo mga binhi makadawat nami sir nya kanan mga abono dili nami mo gasto. So muna nakapaiba sa amo nga dili nami mo gasto sa parte sa amo pagpananom kana na may hatag sa gobyerno. Kaya amo dinhi garden nga makatabang gihapon mi sa amo mga taga kabarangay ug sa taga munisipyo kay namo mga baligya dinhi sir og mag-harvest mi ubos ang presyo. So daghan ko dinhi mamalit sa amo labi ng taga munisipyo mo kuan lang na himamji nga adi magpalit sila mga utanon tungod kay ang presyo mga barato. Ug daghan pud mi mamalit dinhi halos alamon taga kabarangay niya sa amo mo palit sir. Ang amon ginbubuhat sa mga problema sa piste. Damo man may gihimo nga mga kuan la kanan amo la kaugalingon nga plano nga masulbad namo na nga problema ana nga abot ana nga amo tanom sa mangita mig paagi kung unsaon na mo pagkuan nga mas kuan siya kanang malampasan namo siya magtinabangay mi usaon namo siya pag sumpo dako akong pasalamathan naghatag haamon hini nga hampag tutlo haamon luwat nga makatunan namon ini nga pagpinaagi ngan an mga bulig luwat nga nahatag nira haamon dako lat ito nga bulig para haamon diri la kay haamon la kun diri para luwatan amon mga kaupod dinhi ha barangay ug way parag uma wa sila'y paliton kay wa man tay ikabaligya ngadto sa ila ug dili ta maning kamot nga makapananom ta sa bisag unsa nga mga tamaan ng humay mais ug kaning mga big stable production nga naa dinhi sa mga co-op. Nagtatag kami ng kooperatiba para mapag-isa namin dito sa aming sa aming barangay ang mga magsasaka dahil alam naman po natin na ang mas maraming benepisyo ang matatanggap ng ating mga magsasaka kung kaming mga magsasaka ay nagkakaisa. So dahil sa layunin po namin na matulungan ang aming mga kasamahan sa pagsasaka ay gumawa kami ng matatag na samahan. Ito ay ang Kalagisi Agriculture Cooperative. Sa aming kooperatiba, isa lang ang masasabi ko sa Department of Agriculture at saka sa High Valued Crops na sana patuloy pa ang magagandang programa na maibigay ninyo tulong, serbisyo para sa mga magsasaka at sa mga mangingisda na rin. Dahil sa high value crops, tuloy-tuloy ang aming pagpuproduce ng mga preskong gulay na amin ding napapagkakitaan at nakakatulong sa aming mga miyembro. Anakong na masisiring ma'am nga inin sana adton mga farmers associations or cooperative maging active, magkaadahin unity ngan iton magkaada kugihan ira association or cooperative para maglambuan ira farmers association.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po